Ama naming Diyos, Yahuwah. Dumating na ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Binubuksan namin ang aming puso, aming isip at aming kaluluwa, na sana tunghayan mo ang bawat isa sa amin. Tanggapin mo ang bawat isa. Tatanggapin mo ang aming pagsamba, ang aming pagkilala sa iyo ng utang na loob, ang mga biyaya na tinatanggap namin araw-araw. Bagamat kami ay yung mga aliping hindi karapat-dapat. Ama, marami kaming pagpapasalamatan sa iyo. Isang linggong nakaraan na naman sa buhay namin. Natunghayan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagprotekta at pag-support sa bawat isa sa amin. Marami kaming nararamdaman sa aming mga katawan. Ang iba ay may sakit, may karamdaman. Ang iba ay nalulungkot. Ang iba ay walang kabuhayan. Ama, isang linggo tinulungan mo kami. Sinagot mo ang aming panalangin. Pinagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Binigyan mo kami ng mga araw ng pangangailangan namin. At sa oras na ito, Ama, itong oras ng aming pagsamba, buong-buo namin iniaalay po sa iyo. Ama, tatanggapin mo sana kami. Sana ipagpatuloy mo yung awat habag sa amin. Kung maaari, Ama, dagdagan mo pa kami ng panahon sa buhay na ito. At kung maaari, Ama, isugo mo na iyong bugtong na anak upang kami masagip sa mundong ito. Kami makasama sa tahanang inihanda mo sa bawat isa sa amin. Tatanggapin namin ang iyong mga biyaya, ang iyong mga salita ngayong umaga. Aming idinadalagin sa iyo, basbasan mo ang iyong lingkod na gagaling kasangkapan. At lahat kami na nakikinig, sana kami ay makinabang. Sana kami ay lumakas sa pananampalataya. Malusog ang aming pangangatawan, maging aming ka-spiritual na kabuhayan. Ama naming Diyos, dinadalagin din namin sa iyo ang aming mga kapatid na nasa matinding kahirapan. Ang aming mga kapatid na nasa magugulong lugar sa mundong ito. Alam namin gusto nilang makasama namin sila sa pagsamba. Ngunit sila'y naliligalig. Sila'y walang katahimikan sa mga lugar na iyon. Lalong-lalo ang aming mga kapatid na sa Middle East. Ama, bigyan mo silang pagkakataon. Makasama namin sa pagsambang ito. Naglilingkod sa iyong banal na harapan. Patawad po sa ating mga pagkukulang. At sana, samahan mo ang bawat isa sa amin sa pagsambang ito. Ibubuhos mo iyong mapagpalang kamay. Ibubuhos mo iyong masaka ng pagpapala. Hindi lang sa amin, Ama, kundi sa aming mga sambahayan, sa aming mga tahanan, magamit sa paglilingkod po sa iyo. Lubos ang aming pagtitiwala. Pinakinggan mo ang aming daing. Tatanggapin mo kami sa aming pagsamba sa ngalan ng aming tagapagligtas, Yahushua Amasiya. Amen. Sa pamamagitan ni Yahushua
siyang kasalanan ng ating mapagkuyan, tayo ay sumalanan sa mabuting gawa. Ang alwalhatian ng Ama sa atin ay magliwanag, aming pinanginaya, ibalik ang aral, ang kapawagalan ay Mga kapatid, ang ating paksa, ang tunay na pag-iibigang magkakapatid at ang kapatiran. Hanggat tayo po ay narito sa mundo, ay patuloy tayo na tinuturuan ng mga salita ng Panginoon Diyos. Wala pa tayo sa perfection. Hindi ho tayo perfecto. Kaya itong mga araw na ito ay magsisilbing tagapagpaalaala paano dapat tayo magsamahan. Magkaroon man ng mga hindi pagkakaintindihan ay ano ang dapat na maging damdamin natin doon sa ating kapatid. Anong dapat maghari? Ano ang dapat po na makita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang ibig ng Ama ay maabot natin yung gusto niya, sapagkat ang ibig niya sa atin ay magkaroon ng magandang pamumuhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Mga mahal na kapatid, ang pag-iibigang magkakapatid sa ating mga magkakasama sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua sa kanyang wastong kahulugan ay hindi lamang nag-uumpisa. Alam natin, nag-uumpisa yan sa pamilya. Ano po? Sa ating sambahayan, dapat may pag-iibigang naghahari sa mga magulang, mga anak, sa buong pamilya. Ang pag-iibigang magkakapatid sa pananampalatay, lumalampas po yan mula sa pamilya hanggang sa ating mga kakapatid sa pananampalataya. Tawagin ay komunidad ng mga mananampalataya. Ito ho'y pag-ibig na tunay, sincero na pag-ibig, dalisay na pag-ibig, at pag-ibig na walang kondisyon. Yan ang ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na ito ay tayo ay handang tumulong sa ating kapwa, lalo sa ating mga kapatid, na wala ho tayong hinihintay na kapalit. Pag-ibig na ang hangarin ay kung ano ang ikabubuti ng lahat. Ito yung pag-ibig na hinahanap sa atin ng Panginoon Diyos na maging noong panahong una ay napakabuting katangian na tinaglayan ng mga unang Kristiyano, mga kapatid. Alam ninyo, ang pag-ibig noong panahon ng unang Kristyanismo ay ipinahayag po yan sa pamamagitan noong salitang Greek, no? Hindi naman natin pwedeng isulat yung Greek na alpabeto o letra. Pero alam nyo, ang katumbas po ay sa Greek, no? Ay Philadelphia yan. May lugar na Philadelphia, dito sa Amerika. Ang ibig pong sabihin pala, yan pong Philadelphia ay love of brothers. O, pag-iibigang magkakapatid. Pag-iibig sa mga magkakapatid. At yan pong pag-ibig sa mga kapatid na yan ay inilarawan ng Apostol Pablo sa Roma 12:10. Basahin po natin ito, mga kapatid. Ganito ho ang ating mababasa. First slide, ganito po ang nakasulat. Magmahalang kayo bilang magkakapatid kay Kristo o sa Yahushua Kristo at maging magalang sa isa't isa. Yan ay ating mababakas. Ang pangangaral ng Apostol Pablo sa magkakapatid ay magmahalan
at huwag mawala ang paggalang sa isa't isa. Bata, matanda, igalang. Sapagkat kung may paggalang, may pagmamahal. Walang pagmamahal kung walang paggalang. At ito pa ang sinasabi sa next slide ng Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica naman, kaugnay ng ating ginagawang paksang pag-aaral na ito. Next slide, Thessalonica 4:9, ito nakasulat. Ngayon tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito dahil ang Diyos na mismo ang nagturo sa inyo na magmahalan. Yan ay para naman sa mga taga-Thessalonica, sulat ng Apostol Pablo nang sabi niya tungkol sa pagmamahalan bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi na kayo kailangang paalalahanan pa tungkol dito dahil ang Diyos mismo po ang nagturo sa atin o sa inyo na magmahalan. Di ba mga kapatid? At next slide pa, ano pang sabi tungkol po kaugnay diyan sa pagmamahalan na yan? Ang sabi, kung magmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Yan ay pahayag naman ng ating Panginoong Yahushua nang sabi po niya sa mga alagad niya, kung nagmamahalan kayo, malalaman ng lahat ng tao na mga tagasunod ko kayo. Kaya mga mahal na kapatid, magmahalan po tayo sapagkat yan po ang tatak na tayo po ay tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Alam nyo, pag binasa pa ninyo sa aklat ng Levitico 19:18, ang sabi nga po roon, ang pag-ibig ay hindi lang sa ating kakapatid maging sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa-tao, di ho ba? At ang pag-ibig ay dapat po ay nagmumula sa puso. Ang opposite ng pag-ibig ay hatred, di po ba? Kaya yung pong puot o galit, ang galit normal pero yung tayo mapuot po, wag nating gawin po yun. Ang puot nanggagaling na po sa puso po yun. Kaya, maging itong sa sulat ni Job, sa 31:13 hanggang 15, kahit po alipin, kahit po alipin, servant, kung tawagin po yan sa English, ay may billing po dyan. Ang sabi po roon, kung hindi ko pinahahalagahan ang karapatan ng aking alipin, nang dumaing sila sa akin, sabi ni Job, anong gagawin ko kung hatulan ako ng Diyos? Anong isasagot ko kung tanungin niya ako? Hindi ba't ang Diyos ang lumikha sa akin? Ang siya rin Diyos na lumikha sa aking mga alipin? Nakita niyo po? Kaya kahit alipin, dapat talagang igalang. Kahit alipin, dapat pong mahalin. Kaya makikita ko natin, may mga katulong o kasambahay, ang tawag natin ngayon, na ilang taon na doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Kasi alam nyo, nang sila'y tanungin, ang sabi, kaya po ko hanggang ngayon nandiyan po. Kasi hindi na po ako iba sa kanila, trato nila Kung paanong mahal nila ang kanilang kapamilya, ako ho, kinonsidera na ho nila na kapamilya nila. Kaya siguro hanggang sa ako'y tumanda, ako ho'y mamamalagi sa kanila. Nakikita nyo ho ang bisa't halaga ng pag-ibig. Kasi pag may pag-ibig po tayo, mga kapatid, nakikita ho sa atin ang tunay na pagiging Kristiyano. Yan ho ang tatak ng tunay na Kristiyano. Ngayon, maaaring sabihin ng iba na, siguro naman, ang importante siguro talaga yung pag-ibig sa Diyos Yan ang importante. Ang mahalaga siguro, kapatid na ministro, pag-ibig kay Yahushua at pag-ibig sa kilusang itinatag niya. Pero teka muna, paano ho natin magagawa ho yun? Paano ho ba natin mapatutunayan ang ating pag-ibig sa Diyos kay Yahushua at sa kilusang ating kinabibilangan ng nagtatag ay ang Panginoong Yahushua? Babasahin po natin sa unang Juan, next slide. Eto po. Ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ng Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Paano ho natin mapatutunayan
ang ating tunay na pagmamahal sa Diyos, kay Yahushua at sa kilusang ikinabibilangan po natin. Ang sabi ho riyan, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid sinungaling. Bakit? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos ay nakikita kung paano natin tinatrato ang ating kapwa, lalo ang ating kapatid. Bakit? Ang sabi nga dyan, kung ang kapatid nga mismo na nakikita, hindi niya mahalin, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? Kaya ang reflection ng ating tunay na pag-ibig sa Diyos, maging kay Yahushua at sa kilusang kinabibilangan po natin ay ang pag-ibig sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga kapatid. Sana makita sa atin itong lahat. Ang ministro, tao din eh. Kaya lahat tayo tinuturuan. Lahat tayo dapat matuto, mga kapatid. Kaya ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig kay Yahushua, ang pag-ibig sa kilusang itinatag niya, kailangan po ay makita sa pamamagitan po ng pag-ibig sa ating kapwa, lalo po sa kapatid natin. Bakit po? Kailangan mahalin natin ang kapatiran. Sino ba ang nagtatag niyan? Next slide po, ganito nakasulat. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. At huwag ninyong tawaging ama ang sino man dito sa lupa dahil iisa lang ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag din kayong magpatawag na amo dahil iisa lang ang inyong amo. Walang iba kundi ang Kristo. Bakit dapat nating mahalin ang kapatiran? Sino bang nagtatag ng kapatiran? Ang Panginoong Yahushua. Ano katunayan? Ang sabi niya, huwag kayong patawag na guro dahil lahat kayo'y magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Sino po ang ating pinakaguro o leader? Ang ating Panginoong Yahushua. Bakit tayo magkakapatid? Sa pananampalataya. Bakit nga? Sapagkat ang ating pananampalataya ay iisang Diyos, iisa ang ating tagapamagitan, ang Kristo'y tao, ang kilusang itinatag ng Kristo'y iisa lamang. At diyan sa isang kilusang yan, ang lahat ay magkakapatid. Mayaman man o dukha, nag-aral man o hindi, dapat po ay kapatiran po. Ang kapatiran yan, mahalin po natin, mga mahal na kapatid. Tatandaan po natin yan. Bilang tayo po ay magkakapatid sa pananampalataya. Alam nyo, kung tawagin pa nga tayo dyan, pag binasa pa nyo yan sa Bibliang English nga po ang sabi tayo kabilang dun sa pamilya na ng Diyos Di ba? Sa ibang sali ng Biblia, sa ibang talata ng Biblia. Bilang miyembro sa pamilya ng Diyos, ano ang kailangan nating matutunan po? Pakinggan po natin. Next slide. 3:15. Kung sakaling maantala ako, si Pablo po nagsasalita riyan. Alam mo na kung ano dapat ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Mayroong binabanggit na ugali, no? Pag-uugali o ugaliin ng mga mananampalataya bilang pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya ang iglesia ng buhay na Diyos. Ang haligit-saligan ng katotohanan. Kaya ang turing sa ating kapag tayo po ay nandoon na sa kapatiran na itinatag ng Panginoong Yahushua, magiging kapamilya na po na tayo ng Diyos Kaya mayroong pag-uugali na hinahanap na sa atin ng Panginoon Diyos. Anong pag-uugali po yun? Una, yung mahalin natin ang ating kapamilya. Kaya tayo magkakapamilya Ang pamilya ng mananampalataya, malawak po yan. Maring nasa iba't ibang bansa po sila, pero sila ay ating kapamilya. Di ba? Gaya ng ipinanalangin ng ating kapatid na kanyang binanggit na ipinapanalangin yung mga kapatid natin na nasa mga lugar na mahihirap, magugulo, walang katiwasayan, ipinapanalangin natin yun. Kapamilya kasi natin sila di ba? Maging tayo hindi naman tayo palaging magkakasama. Di ba? Magkakalayo tayo, pero ang damdamin po natin ay napakalapit sa isa't isa dahil nga po doon sa bond, yun po ang nagbigkis sa atin.
Ang nagbigti sa atin ay yung kapatiran o brotherhood o fraternity na ang nagtatagpo ay ang ating Panginoong Yahushua. Yan po ang bisa ng kapatirang itinatag ng Panginoong Yahushua. Ano ngayon ang ating mga katungkulan bilang individual? Bahagi po sa pamilya ng Panginoon Diyos. Ito ang ating tungkulin. Next slide po. Huwag mong pagsasabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Sana madinig po natin po yan. Sapagkat dito sa Amerika, ang sabi nga ang kanila kultura ay iba sa kultura ng mga Pilipino. Tayong mga Pilipino magalang. At yan naman ang nagugustuhan talaga ng ibang bansa sa atin Namumupo, kahit na bata ang kausap, namumupo Diba? Pagrespeto po yun Kasi ang sabi, igalang ang isa't isa. Diba? Pero ang sabi, huwag mong pagsabihan ng marahas ang matatandang lalaki. Ito mas lalong igalang natin yung matatanda. Diba? Sapagkat bukod sa matanda na sa edad, marami ng karanasan. Diba? Puti na yung buhok, wala nang ang buhok yung iba. Respeto naman natin. Sa halip pa usapin mo sila na parang iyong ama. Yan ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo at sa ibang mga Kristiyano noon. Kaya yan din ang tinig na ipinararating po sa atin. Ang dapat nating maging tungkulin respeto sa mga magulang. Respeto sa matatanda. Turing natin parang magulang natin. Ang sabi pa, ituring mo naman ang mga kabatang lalaki na parang mga kapatid. O diba? Sa pamilya may magkakapatid. Maliban na lang siguro kung solong anak. Di ba? Pero kung may mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, ang pagturing natin sa isa't isa, magkakapatid sa pananampalataya, turing na rin natin parang kapatid sa laman. Kasi kung kapatid sa laman, lapat tayo sa isa't isa, di ba? Eto pa, ano naman ang pahayag tungkol po sa matatandang babae? Eto, tungkol sa matatandang babae, ang matatandang babae na parang yung ina. Hindi man natin sila biological mother, pero ang sabi ng Apostol Pablo kay Timoteo, maging sa unang Kristiyano, ang mga matatandang babae, ay ituring mo parang ina. Pakitunguhan mo nang may malinis na puso ang mga nakababatang babae na parang kapatid mo na rin. Kaya makikita ninyo, ang respeto at pagmamahal ay both sides kay matanda, kay bata. Pag ang matanda ay dapat igalang, reciprocate naman po yun ng matanda, igalang din yung mga bata. Ganun po ang itinuturo sa atin na tungkulin natin sa isa't isa. Hindi ho ba napakaganda po ng turo sa atin ng Biblia? Pagka yan ang ating sinunod, maganda ho ang ating magiging samahan at yan po ang katangian na makikita sa mga tunay na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Kaya ang tawagan po natin, buuin ho natin. Kapatid na, hindi yung ka. Kasi doon sa Pilipinas, yung pong salitang ka ay associated po yan sa isang movement na labag sa gobyerno. Si ka ganito, may dalang armas. O di ba? Kaya buuin ho natin. Let us use the word brother instead of bro. Sis. Sister na lang po, brother. Sa Tagalog, kapatid na. Di ba? Para buo ho. Yun naman ang nakasulat Kung ang nakasulat ay tawagin niyong bawat isa ng bro, di yun ang gawin natin. Tawagin niyong bawat isa na sis, kung babae, di yun ang gawin natin. Pero hindi, kayong lahat ay magkakapatid. Di kapatid ho ang ating dapat na gamitin termino. Ano ngayon po ang mga gabay para ho ating maitatag ang magandang samahan sa pamilya ng mananampalataya? Ito, pakinggan natin 5:35. Next slide. Ito ang nakasulat. Next slide po sa Timoteo. Pakinggan po natin. Bigyan mo ng kaukulang pansin at tulong ang mga byuda na wala ng ibang inaasahan. Mga kapatid, marami tayong kapatid na byuda na rin. Nag-iisa na lang sa buhay. Wala na yung partner nila. Di ba? Ang sabi po dyan, bigyan ng kaukulang pansin. Huwag baliwalain. Ano ho?
Napaka-sensitive po nila, lalo pagka nag-iisa na lang sila. Tayo bilang mga anak po, madama ng ating ina, kung ang ating ina po ay nag-iisa na lang, mahal natin sila. Huwag yung parang hindi na natin pinapansin, dumadaing hindi man lang natin pinakitignan. Di ba? Hanggang sa tumatahimik na lang yung ating nanay. Di ba? Malungkot yun kasi hindi pinansin May dinadaing, sasabihin na lang natin, ay, mamaya na lang po yan. Para bang ating dinidisregard yung kanyang request. Alam nyo, mga kapatid, darating ang panahon, hindi na ho natin madidinig yung tinig na yun Di ba? Darating yung panahon na hindi na natin madidinig yung request na yun. Anak, pakikuha mo nito. Anak, pakigawa mo ako ng kape. Darating yung panahon, hindi nyo na madidinig yun Anak, pakiganito, pakigawa mo ako nito. Kaya ang sabi, bigyan po ng kaukulang pansin at tulong ang mga byuda na wala ng ibang inaasahan. Ngunit kung may mga anak o apo ang isang byuda, silang dapat kumalinga sa kanya bilang pagpapakita ng takot nila sa Diyos at bilang pagtanaw ng utang na loob sa magulang nila. Kaya, huwag natin pabayaan ang ating mga magulang sa kanilang pagtanda. Ang mga tunay na Yahusyano ay lalo nilang ipinadadama sa kanilang mga magulang ang kanilang respeto, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang pagtanaw ng utang na loob sa kanilang mga magulang. Kailan? Sa panahong ang ating mga magulang ay matanda na. Mahirap bang gawin yun? Wala namang hinihingi sa ating napaka mahal ang ating nanay. Kung hindi man mag-request yung ating nanay na, pakibili mo ako ng ganito, anak, ba't hindi tayo magpusa? Surprisahin natin ang ating nanay. Kung ang byudo naman ay ang ating tatay, surprisahin natin ang ating tatay. Ano ho? Diba? Para gumiti man lang. Makita man lang natin yung konting ngiti sa bibig ng ating sa mukha ng ating nanay at tatay. Maligaya sila. Di ba? Bakit dapat natin gawin po yun? Sapagkat ang sabi, sapagkat nakalulugod ito sa Diyos. Ang sabi pa nga sa 5, ang biyudang nag-iisa na lang sa buhay ay umaasa na lang sa Diyos. Araw-gabi siyang nananalangin at humihingi ng tulong sa Diyos. Sana ito'y atin hong magawa. Gawin po natin yan, mga kapatid. Kung magagawa natin bumili ng bulaklak, kahit hindi birthday ng nanay natin o tatay natin, huwag na sa tatay. Nanay na lang at napakalaki ng sakripisyo ng nanay natin. Ang tatay naman sabi nga trabaho, pero ang nanay, naku, asyam na buwang kang nasa tiyan. Hirap na hirap matulog yung nanay. Mga anak, hirap na hirap. Sa panganganak, talagang kanyang buhay halos nasa bingit ng kamatayan. Pagtanda ho, pangitiin naman natin na nanay natin. Bigyan naman natin ng konting ligaya mga nanay natin. Gaya nga po ng ating alam, bilang na rin ang mga panahon natin sa mundo di ba? Kaya sa ating mga kapatiran ho talaga, ang dapat talaga ho maghari yung pagmamahalan at pagmamalasakitan. Ano pa ho tungkulin natin? Ito pa, Tesalonica. Sa 5. Next slide po. Hinihiling namin sa inyo mga kapatid na pahalagaan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Panginoon para mamuno at mangaral sa inyo. Ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Kaya nakasulat po yan, sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo, pahalagaan ninyo ang mga naglilingkod sa inyo na pinili ng Diyos para mamuno at mangaral sa inyo. Kaya kung paanong utos sa ating lahat ay magmahalan, pati yung nangangaral, mahalin natin. Dahil sa utos po yun Sila ang humahanay ng leksyon na aral ng Diyos, sila ang naghahanay. Wala silang aral na kanila.
Sila lang ang naghahanay ng aral ng Diyos. Kung paano kailangan ng katawan natin, pagkain para lumakas. Kailangan ng ating kaluluwa ho ay pagkain ng salita ng Diyos. Di ba? Pagka yan ay ating pong natatanggap, lumalakas po tayo eh. Mahalin natin ang ating mga mangangaral, kung paano mahal kayo ng mga mangangaral. Pero sa ibabaw ng lahat, ang ating dakilang tagapangaral ay walang iba kundi ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Siyang ating tagapamahalang pangkalahatan. Siyang ating guro. Kaya sabi, huwag kayong patawag na guro. Iisa lang ang guro ninyo. Iisa lang ang siyang pinagmumula ng aral na yan ang aral na galing sa Diyos. Aral ng Panginoong Yahushua. Kaya itong ministeryong ito, hindi ito ministeryo ng kung sino-sino eh. Ito yung ministeryo ng Panginoong Yahushua HaMashiach, itong ating itinataguyod na kirusang ito. Ang sabi pa po dyan sa 13, ibigay nyo sa kanila ang lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa gawain nila. Mamuhay kayo ng may mabuting pakikitungo sa isa't isa. Ibigay natin ang lubos na paggalang at pagsunod. Kanino? Doon sa mga namumuno o nangangaral ng kanilang ipinangangaral po na aayon sa utos ng Diyos. Baka naman hindi na naayon sa utos ng Diyos, naging gullible tayo sa sentidong, ang sabi kasi dyan pahalagahan ang mga pinili para mamuno at mangaral. Ibigay sa kanilang lubos na paggalang at pag-ibig. Lubos na paggalang kung ang itinuturo ay aral ng Diyos. Kung ang itinuturo aral ng Panginoong Yahushua. Pero kung hindi na aral ng Panginoong Yahushua, ba't pa natin igagalang? Ba't pa natin iibigin? Ang kanyang daladalang aral ay laso ng ating kaluluwa. Ikamamatay natin. Di ba? Manapan ang dapat gawin para mahayag pa rin ang pag-ibig. At hindi lang ho silang tawagan ng pansin. Kapatid, ministro po kayo. Pero ang itinuturo ho ninyo, iba na ho eh. Huwag ho kayong magagalit. Kami tagapakinig, pero ang utos sa amin, magsiyasat eh. Ngayon, nagsiyasat ho kami, nagtatanong kami sa inyo, ngayon, kung nagtatanong kami sa inyo para ipaliwanag nyo, hindi nyo maipaliwanag sapagkat iba na kasi yung aral nyo sa aral ng Diyos eh. Katulad halimbawa ng magkaisa sa halalan. Ang sabi niyo magkaisa sa halalan, ang binabasa naman niyo tungkol sa taxation, pagbabayad ng buwis. From taxation, naging eleksyon. Di ba? Paghanap ng solusyon sa problema ng magkakapatid, naging registration eh. Di ba mali po yan? Huwag kayo magagalit. Kung mali na po, at kung sila'y maninindigan sa mali, abay, lalayasan natin ang ganyang mangangaral, di ba? Bilang pag-ibig naman sa ating kaluluwa. Sapagkat hindi naman tayo panatiko. Di ba mga kapatid? Pagka alam natin iba na aral, teka muna, kailangan tayo kumilos. Sino pa ho? Ang dapat nating igalang at irespeto mga kapatid at mahalin na ito, pakinggan pa natin. Next slide po sa Korinto. Alam ninyong si Estefanas at ang pamilya niya, ang unang naging Kristiyano riyan sa Akaya. Inilaan nila, pansinin natin, inilaan nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa mga pinabanal ng Diyos. Kaya nakikiusap ako sa inyo, sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, na magpasakop kayo sa kanila at sa lahat ng katulad nila na naglilingkod sa Panginoon. Bukod doon sa mangangaral na itinuturoy aral ng Panginoon Diyos, dapat nating igalang at dapat nating makinig tayo din sa kanila. Hindi sa pagkasilay sila, kundi dahil sa aral na Diyos. Ang sabi ho, maging sa si Estefanas, pati yung pamilya niya, na naging unang Kristiyano diyan sa Akaya, ang sabi, inilaan nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod po sa mga pinabanal ng Diyos. Yan ang iglesia. Anong sabi ngayon ni Pablo? Nakikiusap ako sa inyo mga kapatid na magpasakop kayo sa kanila at sa lahat ng katulad nila na naglilingkod sa Panginoon. Totoo, marami ho niyan ngayon sa atin. Bawat pamilya ng iglesia ni Yahushua, mga naglilingkod dyan sa Panginoon Diyos. Kaya magpasakop tayo sa isa't isa. Ganun lang po yun. Ibig sabihin.
Ang pagpapasakop natin sa isa't isa, naaayon po sa nakasulat sa Biblia. Igalang ang matatanda, igalang naman ang matatanda ang mga bata. Hindi komot anak natin, tayo na lang ang gustong igalang nila. Di ba? Sila hindi na natin igagalang. Igagalang pa rin natin. Di ba? Kaya yung pagtataas ng boses, iiwasan na po natin. Siguro noong unang panahon, di ba? Minsan yung anak natin kasi pagka hindi agad nakasusunod, ang sunod nun mataas na boses niya. Kaya yung mga anak natin lumalaki na takot. Nagkakaroon ng phobia dun sa malakas na tinig. Pero kung pakiusapan na lang natin, sa magandang paraan, at kung sa kabila po ng ating pagpapayo, hindi pa rin makinig siguro, kausapin natin, anak, ilang beses ko nang sinasabi sa iyo na gawin mo ito. Hindi mo ginagawa, hindi maganda yan. Di ba? Sapagkat ang ibig natin ay ginagalang din natin sila kahit sila'y ating anak, sapagkat ang sabi, igalang ang bawat isa Di ba, mga mahal na kapatid? Gaano dapat natin mahalin ang kapatiran? Pakinggan po natin, next slide, sa Mateo 23:8-11. Ngunit huwag kayong magpatawag na guro dahil lahat kayong magkakapatid at iisa lang ang inyong guro. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Paano natin na ang marapat na pag-ibig sa kapatid? Gusto mo maging dakila? Maglingkod ka. Kaya gusto nating tayo po ay maging karapat-dapat sa Diyos. Maglingkod tayo. Hindi yung ikaw ang nandun sa taas, ikaw ang gustong paglingkuran. Ang Panginoong Yahushua na parito, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Nagbigay nga siya ng magandang ehemplo. Hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Pinuna siya, Panginoon, hindi mo dapat gawin po yan. Pero naggumawa siya ng halimbawa na siya po ay nakakitaan ng kababaang loob. Di ba, mga kapatid? Pinakikita lang niya, etong ginawa ko, gawin niyo rin. Kapag kung ibig nyo na kayo ay mamuno, dapat naglilingkod kayo sa mga alagad. Hindi yung kayong pinaglilingkuran. Paano pa natin maiibig ang mga kapatid? Ito, pakinggan po natin sa Pilipos. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo o nasa Yahushua kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Ang gandang tanong po yan. Yan din ang tanong sa atin Tanong sa mga taga-Pilipos, sabi ni Pablo. Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo kayo? O yan din ang tanong sa atin. Masigla ba tayo o hindi, mga kapatid? Ngayon tayo ay naunawaan na natin ang halaga ng iglesia ni Yahushua. Yung very small remnant. Ang totoo, kahit kukunti tayo, masaya tayo sapagkat alam po natin na ang ating pong ginagawa at ang ating kinalalagyan, tunay na kay Yahushua. May hula na, may patotoo pa. O diba? May hula na, may kautusang pambatay sa Biblia. Kaya sabi, hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Aba, yan ang tanong sa atin. Opo, yan ang sagot ko dyan. Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? O yan ang tanong. Hindi ba't may mabuti kayong pagsasamahan dahil sa banal na espiritu? Alam nyo kung ganang atin lamang po at walang pagkasi ng banal na espiritu, hindi ho natin magagawa ang mabuting samahan. Pero dahil sa espiritu na galing sa Diyos, na yun nga po ang siyang nagbaband, yan ang nagbibigkis sa ating kapatiran, kaya nagagawa natin ang pagsasamang mabuti. Ano pa sabi? Hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Naku po, totoo yan. Totoo po yan. Hindi ba't may malasakit at pangunawa kayo sa isa't isa? Kaya pagka nagkamali yung kapatid, ang nakareserba agad sa atin, pagpapatawad Gaya nga ng ating Bible study, we live in this imperfect world. We are all imperfect. Hindi tayo perfecto. Kaya, kung magkamali yung kapatid, hindi natin pinag-uusapan yun. Hindi natin ginagasip yung kapatid. Manapa, inuunawa natin yung kapatid.
At pag may tiyempo na, maganda ng kondisyon, kakausapin natin kapatid na ganito, yung nagawa po ninyo kanina medyo natawagan po ko ng pansin. Sana wag ho kayo magagalit. Ito lang suwestyon ko sa inyo. Pagka yung kapatid naman po natin na pagsabihin natin, handa namang tumanggap ng puna at pansin, ang sasabihin, salamat po, napunan ninyo. Napakaganda ng ating samahan. May malasakit at pangunawa. Ano pa sabi? Kung gano'n, nakikiusap ako na lubusin na ninyo ang kagalakan ko, sabi ni Pablo, magkasundo kayo at magmahalan at magkaisa sa isip at layunin. Kaya ang pagkakasundo talaga, mahalaga. Ay yung mga dati nating kasama na gusto makipagkasundo sa atin, makipagkasundo tayo sa kanila. Di ba? Kapag ang Diyos na pinagkakasalanan natin araw-araw, minuminuto dama natin na siya ay handang makipagkasundo sa atin. Kung ating kikilalanin yung ating kasalanan, tayo pa kaya ang hindi? Kaya mga kapatid, napakasarap kasi nung damdamin na wala kang reserbasyon sa ating kapwa, maging lalo sa ating mga kapatid. Marunong tayong kumilala sa kanilang paglapit para sila ay humingi ng pasensya sa nagawa nila. Sino tayo para hindi magpasensya sa kanila? Di ba? Kailangan kasi magmahalan talaga. Mahalaga po yun mga kapatid. Para magkaisa tayo sa isip at sa kalayunin. Wala hong unity kung wala pong pagpapakababa. Di ba, mga kapatid? Paano pa natin magagawa na tayo magkaisa ng pag-iisip at sa kalayunin ito? Sabihin natin, itipahay pa rin ng Apostol Pablo. Pakinggan po natin, next slide po, 3:4. Ito nakasulat. Huwag kayong gumawa ng anumang bagay dahil sa makasariling hangarin, sa paghahangad na maitaas ang sarili. Kaya yan po ang huwag nating gawin. Yung ang iniisip lamang natin ay ating sarili. Gagawin ko to para sa akin, para sa pamilya ko, bahala na sila. Hindi ganun Tayo po'y sama-sama, magkakapatid sa pananampalataya. Kaya ang sabi, huwag gumawa ng anumang bagay ang sino man sa atin dahil sa makasariling hangarin, sa paghahangad na maitaas ang sarili. Huwag naman po gano'n. Gagawa tayo ng bagay na ikatataas natin pero tayo naman nakapinsala sa iba. Huwag naman po. Ako, ganang akin, okay na ako sa buhay ko. Kahit na hindi na ako pansinin ng kung sino pa man na mga dati nating mga kakilala, kilala din tayo. Hindi na tayo pinapansin. Di bali na. Basta't mahal pa rin namin kayo. Pinapanalangin namin kayo sa Panginoon Diyos. Kaya huwa. Ang importante kasi ngayon ang tayo po'y makita ng Diyos na mababa ang kalooban. Ayaw kasi na Diyos yung mapagmataas Anong sabi? Sa halip, magpakumbaba kayo sa isa't isa at ituring na mas mabuti ang iba kaysa inyo. Alam nyo, ang payo ni Pablo yan, tama-tama Ituring na mas mabuti yung iba kaysa inyo. Alam nyo kasi, pagkang lagi nasa isip natin, ako magaling, ako mabuti, ako ay etc. Yung iba hindi. Mawawala na tayo ng galang sa kanila Pero kung ang iisipin po natin ay mas mabuti sila kaysa sa atin, marirespeto natin sila. Mabuti sila kaysa atin. Respectable na mga tao yan. Pagka yan ang nasa isipan natin, yung kapakumbabaan na yan, magagawa natin ang pagrespeto sa lahat. Ang sabi, huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin niyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Kaya, mga kapatid, ang usapan ay, hindi, ano kaya ang mapapakinabang ko sa samahang ito? Ang dapat ay, ano kayang maiaambag ko sa samahan ito? Kapakanan ng marami ang nasa isip. Di ba mga kapatid? Bakit? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Kaya ang iglesia, itinulad sa isang katawan. May isang ulo, may isang katawan. Kaya ang ating human anatomy, isang magandang halimbawa, itong pinagtularan ng ating Panginoong Yahushua
pa sa mga miyembro para ipakita ng bawat miyembro konektado sa bawat isa. Kaya sakit ng kalingking ang ramdam ng buong katawan. Nagdamdam ang isang bahagi ng katawan kasama ang buong katawan. Kaya ang mga magkakapatid dapat talagang nagkakaisa. Bagaman hindi ho tayo perpekto, darating along the way, hindi tayo nagkakaintindihan, meron tayong mga argumento, mag-usap, di ho ba? Pag-usapan ng problema at i-resolve, di ba? Kaya kailangan talaga yung pagpapakumbaba Sa English ay humility. Sabi nga, if there is no humility, there is no unity. There is no unity without letter U. There is no unity without you, brethren. Kaya kailangan kayo para magkaroon ng unity. Pero para magkaroon ng unity, kailangan ng humility. Kapakumbabaan, mababa kalooban. Di ba mga kapatid? Maaring ang ating mga ibang mga kapatid, talagang magagaling silang mag-English kaysa sa atin. Hahangaan natin, huwag nating kainggitan. Dapat pa natin ikatwa. Kung yung iba may magagaling mag-English, dito mayroon din magagaling sa amin mag-English. Kagalak po natin. Yung inggit, alisin po natin. Kasi yung inggit, yung minsan po ang nagiging dahilan para tayo mag-isip ng hindi tama. Kita nyo ginawa nitong si Cain sa kanyang kapatid. Tinanggap kasi yung handog ni Abel, ni Abel, ang kakain ay hindi. Nainggit ngayon itong si Cain doon kay Abel. Naging bunga ng inggit. Napatay siya. Napatay niya. Yan ang first murder. At ang unang murderer ay si Cain. Kaya sa atin hong magkakapatid, ay bilang tao, ay normal lang na tayo po ay malikot minsan ang isip natin, pero kailangan po tayo po ay mag-boil down doon sa aral. Kapakumbabaan, pangunawa, kailangan magmahalan, kailangan magkaisa. Ganyan po ang dapat na makita sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya kailangan po ipipreserve natin ang brotherhood. Kailangan po palakasin ang kapatiran. Di ba mga kapatid? Paano? Ito, basahin po natin. Next slide. Sa Kolosas. Ito nakasulat mga kapatid. Magpasensyahan kayo. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis. Mga kapatid, paano natin ma-preserve ang brotherhood, ang tunay na fraternity sa Iglesia ni Yahushua? Magpasensyahan kayo sa isa't isa. Yan agad ang bungad ng Apostol Pablo. Magpasensyahan. Bakit? Sapagkat alam ni Pablo, pwede tayong magkamali sa isa't isa. Kung magkamali ang isa, pagpasensyahan. Diba? Katulad ng katawan, nagkamali si kanan, napukpok si kaliwa. Pasensya ka na kaliwa. Diba? Nakagat ni ngipin si dila at malimit maapi ni ngipin si dila. Hindi naman pwedeng pisalain ni dila si ngipin. Mas matigas ang ngipin kaysa dila. Pero si dila, lagi nakareserba, pagpapasensya. Kaya sa katawan itinulad Nakita ninyo? Ganyan din tayo. Magpasensya, magpatawaran. May hinanakit ba tayo? Kausapin yung kapatid. Ito may hinanakit po ako Para maalis yung hinanakit. Diba? Bakit? Dapat tayong magpatawaran at magpasensya sa isa't isa. Dahil nga po, tayo pinatawad din ng Panginoon Yan din ang ating mga nadaang buhay. Ako bilang isa, dami nating mga atraso sa Diyos noon Dami nating mga kasalanan nagawa noon Nung nasa iglesia pa ako ni Kristo. Mga kasalanan, sa totoo lang, di naman tayo nagpa-plastic po rito Totoo lang naman ang pinag-uusapan natin. Pero ngayong nasa iglesia na tayo na Yahushua, narito ang tunay na dako lugar ng pagpapatawaran sa isa't isa ng pagbabagong buhay. Kaya bilang mga banal, sabi na minamahal at pinili ng Panginoon Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit, mga kapatid. Magmalasakitan tayo.
O, kung may kaya din lang tayo, tulungan natin ang kapatid. Alam din naman natin ang tutulungan natin kapatid na nangangailangan, di ba? Maganda ang kalooban natin. Mapagpakumbaba, mabait at mapagtiis. Yan pong mga katangiang yan ay hinahanap sa atin ng ating Panginoon Diyos. Marunong tayong magparaya. Marunong tayong magpahinuhod sa bawat isa. Kailangan mayroon tayong kaawaan, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan, huwag pabigla-bigla. Kasi alam nyo, mayroon tayong mga impulses na nabibigla tayo kaagad, itong dinasasabi natin, kung ano-ano nagagawa agad natin, di ba? Kailangan kalmante ng konti, o kontrolin natin ang ating sarili para huwag tayo pumahulog sa anumang pagkakasala o pagkakamali. Paano ho kung ang kapatid nga po ay nakagawa sa atin ng mali, bukod sa nabasa na natin, magpasensyahan tayo. Alam niyo may sistema, at kung alam naman ninyo Basahin po natin next slide. Ito nakasulat sa Mateo. Ayan kung magkasala sa iyo yung kapatid, puntahan mo siya. Yan ang gagawin natin. Privately, puntahan natin. Kausapin ang sarilinan. Pagsabihin mo siya tungkol sa ginawa niya. Ang gawin natin. Hindi yung siya nagkamali ho, kapatid siyang lalapit. O po, tayo hong nakaunawa. Kung na magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Pagsabihin mo siya tungkol sa ginawa niya. Kaya tayong ginawa ng mali, tayong pupunta sa kapatid. Oo, gawin natin po yun. Iba kaysa paniniwalaan ng mga tao hindi natin kapanalig. Kapag sa kanila, kung sino ang nagkasala, kang lumapit. Sa atin, hindi, baliktad. Kung ikaw ang pinagkasala, ikaw ang lalapit. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli. At mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa, pang kapatid, sa pananampalataya. Parang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi. Ayon sa kasulatan. Nakita nyo? Ayon sa kasulatan. Kaya ang pagpapatotoo nung gaganap ng mediation, yung mamamagitan para maayos. Ayaw kasi makinig yung nagkamali Nagsama tayo, yung second step, isa o dalawa, para magsilbing mediation. Yun ang mamamagitan. At ang kanyang paraan ng pamamagitan naman, ayon sa kasulatan. Wala siyang pinapanigan. Di ba? Kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun ang kanyang aalalahanin. Ito kapatid na nakasulat Kayong nagkamali. Kailangan po ay humingi tayo ng tawad sa kapatid nang sa ganun ay mag-reconcile po kayo. Paano kung ayaw pa rin makinig? Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil na buwis. Kaya kung ayaw pa rin makinig po, sa kabila ng mediation ng ating kapwa kapatid, sabihin na doon sa iglesia yung mga ministro na nangunguna ng kanilang paraan ng pangunguna, tandaan natin, ayon sa kasulatan. Hindi ayon sa kanilang kapritsyo lang. Ito gusto ko, ito gusto ko. Kasi doon sa kabila, pagka ikay naaabutan ng kapatid na na-involve sa kaso, maganang loob mo doon sa nag-aabot sa iyo Karanasan po namin yan Tao tayo Ito, nag-aabot ito. Hindi ito nag-aabot ito, sige kapatid, suspendido kayong dalawa. Yung nag-aabot sa kanya, ibinalik niya sa karapatan, yung hindi nag-aabot, hindi niya ibinalik. May favoritismo. Mali po yun, mga kapatid. Kailangan po ay huwag makita sa atin yun. Kailangan po na ayon sa banal na kasulatan ang ating pag-aayos ng problema at kapag kayong kapatid na inaayos, ayaw paayos pa rin, ipalagay ng hintil o maniningil ng buwis. Ibig lang sabihin po ay aalisin po yan sa samahan. Yan ang utos ng Biblia. Ayon sa unang Korinto 5:1-13, alisin nyo sa grupo ninyo ang ganyang uring tao, mga immoral. Alam nyo mga kapatid, pagka ang ating pong ginagawang paglilingkod ay naayon sa kalooban ng Diyos, maaliwalas ang pakiramdam. Wala tayong nalalabag di ba? Alam natin ang ating nagagawa alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung tayo po ay mayroong
naging hindi naging kaunawaan na kapatid. Labanan natin ang ugali na ipagtanggol ang ating posisyon. Lagi nating labanan. Huwag lagi yung haharap ka dun sa kapatid, lagi mo na sa isip, tama ako, tama ako, tama ako. Kaya marunong tayo magparaya. Kahit alam natin tama tayo, sabihin natin, kapatid, okay, wala nang problema po. Di ba? Yung ugaling ipagtanggol ang posisyon, alisin natin yun. Isuko ang kahit na ikaw ay tama. Ibig sabihin, yun nga, yung ikaw ay nagbibigay daan, di ba? Maunawaan ka kasi. Maunawain ka, mapagmalasakit ka. Nagpaparaya ka. Kahit tama ka, di ba? Kailangan ganun po. Tumugon tayo, huwag tayong mag-react. Sabi nga sa English, alam nyo, technically pag nag-respond tayo, nag-react na rin tayo na, di ba? Pero alam nyo, may pagkakaiba Ano yung pagkakaiba po ng response sa react? Ang sabi nga po, is it better to respond or react? Ang sabi dito sa aking binasang counseling.com, ang sabi, responses are solution-oriented and seek to improve the situation. Ang pagresponde ay isang solusyon, lunas na paraan at paghanap ng lunas sa problema at para maging maganda ang sitwasyon. Ma-de-escalate ang sitwasyon. Reactions don't have the same purpose. Kaya iba yung response kaysa reaction. Your life should be better after a good response. Ang buhay mo ay magiging maganda sana pagkatapos ng isang magandang pag-respond. Di ba? Your life is likely to be worse after a reaction. Kasi yung reaction, kung ano yung ginawa niya, yun din ang gagawin mo sa kanya. Di ba? Kaya ang sabi, your life is likely to be worse after a reaction. Kailangan mag-respond tayo. Sapagkat pag nag-respond tayo, iba ka tayo sa reaction. Yung immediate impulse natin, yung reaction, mayroon tayong defense mechanism. Binato ka naman ito, babatuin mo rin yun. Pero pag nag-respond ka, pag-iisipan mo, teka muna, ano ba bilid? Sa Biblia, ang sabi, ay binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Nang ibig sabihin noon, ay gawan mo ng, suklian mo ng mabuti ang ginawa niyong masama. Kaya yan ang respond. Responses are solution-oriented and seek to improve the situation, to de-escalate the problem, ang problema. Kaya yan po ang kailangan natin taglayin bilang mga iglesia ni Yahushua. Kailangan po, pag may problema, huwag kang tatalikod sa problema. Huwag nating iiwan ang problema. Gumawa ho tayo ng paraan para magkaroon ng koneksyon sapagkat kung may koneksyon, may posibleng may conversation. Pag may conversation, pwedeng magkaroon ng solusyon. Di ba mga kapatid? Kaya yun ang kailangan natin gawin. Ngayon, dito sa buhay na ito, ay dumarating ang pagkakataon ng mga tao ay nagpupunta sa korte. Nagdidemandahan. Tayo mga Yahusyano, anong aksyon ang dapat natin gawin para maiwasan po ang dispute na dinadala sa hukuman? Una, sa atin, bawal po kasi yan Ito ang guidelines. Pakinggan po natin na yan. Bagaman yan ay nabasa na natin kanina, pagdating po dyan sa pag-ayos ng kapatid, resist the tendency to defend your position. Naipaliwanag na natin kanina. Give up the need to be right. Kaya pag nag-uusap sa kapatid, isipin natin, kahit tayong tama, magparaya. Respond, don't react. Naipaliwanag na rin. You're responding to what was badly done to you, not reacting to it. Adopt an attitude of bridge building as opposed to attacking or retreating. Kaya yan ang ating napaliwanag na kanina. Maglagay ka ng tulay para magkaroon ng komunikasyon, para magkasundo. Huwag yung tatakasan mo ang problema, hindi masusolusyonan ang problema ng magkakapatid. Next slide po, ano po ang pahayag pa ng ating Panginoong Yahushua para maiwasan po natin mga kapatid ang anumang ay dispute na ito ay wag na humangga sa hukuman. Bawal na bawal sa atin yan. Sinabi pa ni Yahushua, narinig ninyo na sinabi nung una sa ating mga ninuno, huwag kayong papatay dahil ang sino mang pumapatay ay parurusahan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang may galit sa kanyang kapatid,
ay parurusahan din. Kaya yung galit mo. At ang humamak sa kanyang kapatid at magsabi sa kanya, wala kang silbi, ay dadalhin sa mataas na hukuman. At ang sino mang magsabi ng ulol ka sa kanyang kapatid, ay mapupunta sa apoy ng impyerno. Kaya kung nasa altar ka at nag-aalay ng iyong handog sa Diyos at maalaala mong may hinanakit sa iyo ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kapag may magdidemanda sa iyo o may nagdidemanda sa iyo, makipag-ayos ka kaagad sa kanya habang papunta pa lang kayo sa hukuman. Dahil kapag nasa hukuman na kayo, ibibigay kayo ng hukom sa alagad ng batas upang ipabilanggo. Tinitiyak ko sa iyo, hindi ka makakalabas ng bilangguan hanggat hindi mo nababayaran ang kabuuan ng utang mo. Kaya para maiwasan ang anumang sigalot, ay kailangan po ay magkasundo talaga. Pagka meron kang naalaala, papunta ka na nasa altar ka para sumamba ka sa Panginoon Diyos, naalaala mo may kapatid na may hinanakit sa iyo, iwan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. Kaya nakita ninyo ang halaga po ng pag-aayos ng problema. Kasi kung sasamba tayo, mayroon tayong hinanakit, hindi tayo mababanal. Bakit? Ang naghahari hinanakit eh. Kailangan yung pong hinanakit maalis muna. Kaya makipagkasundo muna sa kasumamba sa Diyos. Unahin ang pakikipagkasundo at humarap sa Diyos. Maalwa, napakasarap ng pakiramdam nun. Di ba mga kapatid? Kaya ang pagsamba natin, mahalaga, pero kailangan may magandang kalooban para maiwasan po yun. Ano man ang hinanakit natin ay ating pong ayusin sa ating kapatid na kung saan meron tayong hinanakit. Makipagkasundo talaga, mahalaga po yun eh. O, ano ang ibang mga dahilan na kaya dapat nating iwasan ang ating pong pagtatanim ng puot sa kapatid o yung tayo mang-api ng kapatid. Ito ang sabi ng Biblia. Pakinggan po natin sa Korinto, mga kapatid. Basahin po natin. Next slide. Kaya kung meron kayong mga alitan, bakit dinadala pa ninyo ito sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Yan ang tanong ni Pablo sa mga taga-Korinto. May alitan kayo. Bakit pa ninyo ito dinadala sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Ano sabi niya? Mahiya naman kayo. Wala na ba talagang marurunong sa inyo na may kakayahang umayos na mga alitan ng mga mananampalataya? Ang nangyayari, nagdidemandahan ng magkakapatid sa Panginoon at sa harapan pa ng mga harapan pa ng mga hindi mananampalataya. Kaya kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Bakit hindi na lang ninyo tiisin ang mga gumagawa ng masama at ng daraya sa inyo? Ngunit ang nangyayari, kayo pa mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya at ginagawa ninyo ito mismo sa inyong kapatid sa Panginoon para maiwasan ang anumang sigalot sa iglesia. Mga kapatid, alisin ang anumang hidwaan. At kung magkaroon ng problema, may payo. Huwag natin dadalhin yung problema natin sa hindi mananampalataya o hindi kinikilala ng iglesia. Ang sabi ng Apostol Pablo, wala na ba ang wika talagang marunong sa inyo na may kakayahang umayos ng mga alitan ng mga mananampalataya? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kaya kung ang problema po ay hindi naman kriminal, hindi naman pagpatay, hindi naman panggagahasa, o ano pa mang ikabibilanggo, kung ang problema naman ay insignificant o trivial case o cases, maliliit na mga bagay, pag-usapan, ayusin, makinig tayo sa isa't isa, pakinggan natin kung ano po ang nakasulat sa Biblia. Huwag hahantong sa korte, huwag tayong magdidimandahan. Bakit? Kapag kang iglesia sa iglesia ay nagdimandahan, ano ang sabi ng Biblia? Kayo mismo ang talo sa pagkakaroon ninyo ng mga kaso laban sa isa't isa. Talo na tayo.
para yung sarili nating katawan ay ating pong ipinabilanggo, di talo tayo. Di ba? Para mo nang ika nga ay ikinatuwa ng kapatid mo'y mabilanggo dahil lang sa maliit na bagay. Kaya yung utang, nasa Biblia po yun eh. Nasa Biblia po yun, kayo magpapautang eh. Isa yun sa pangako ng Panginoon Diyos sa Israel noon sa aklat ng Deuteronomio. Hindi kayo mangungutang, kayo ang magpapautang. Paano kung gipit na kapatid? Mag-loan ka sa bangko. Hindi po ako pinayagan sa bangko. Manghiram ka rin sa kapatid kung may magandang loob na magpapahiram. At hindi gipit, magpapahiram. Pero pagka ang hiram, iba sa bigay. Ang hiram, ibabalik yung isusoli yung hiniram. Yung bigay, hindi na ho isusoli yun. Kaya kung ako ay may kaya at ang kapatid ay halimbawa hirap, ay hindi ko nasasabing iti utang, bigay. Mas maganda na lang yung bigay. It is better to give than to receive. Nandun kasi ang kabanalan. Mas mabuti yung nagbibigay o tumutulong kaysa tinutulungan. Kapatid natin, nangangailangan ng tulong, din tulungan natin. Walang hinanakin o walang panghihinayang na pagtulong. Bakit? Ang gumagawa ng mabuti sa kanyang kapwa, lalo na sa ating kapatid, nagpapautang sa Diyos. Ano ibig sabihin? Kita ng Diyos po yun eh. Bahala ang Diyos sa atin. Tayo pagpalain o hindi, basta tayo tumulong, nasa Diyos po yun. Basta mahalaga, tumulong tayo sa kapwa. Lalo na po sa ating mga kapatid, iwasan ang tayo ay magdimandahan. Ayusin ang problema. Pero kahit kapatid pa, pero pagka pumatay, ba isusumbong ko sa pulisyan? Kahit kapatid pa, pagka siya po ay may ginawang labag sa batas, hindi po ako abogado, hindi po ako batas. Ang ministro ng Ebanghelyo. Hindi natin pwedeng itago ang kapatid. Kapatid natin ito. Itago natin ito sa batas. Hindi harboring a criminal ka na. Lumabag ka na sa batas. Sino ba naglagay ng batas? Sino ba naglagay ng gobyerno? Hindi ba ang Diyos? Kaya pasakop kayo, sabi sa mga Kristiyano, sa mga namamahala o sa pamahalaan o sa gobyerno, sapagkat sila ibinigay sa ikabubuti natin para bigyan ng parusa ang dapat parusahan at bigyan ng karangalan ang dapat bigyan ng karangalan. Yung gumagawa ng mabuti. Di ba? Pero itago mo ang kapatid na gumawa ng krimen, masama po yun. Kailangan, hindi ka nakatulong sa kapatid. Kinondon mo yung kapatid. Kinonsinti natin yung kapatid. At tayo pwedeng kasuhan din po noon na tayo ay nagtatago ng isang kriminal. Pati tayo ay madadamay. Harapin niya ang nagawa niyang kasalanan at kung pagkatapos niya magawa ang kanyang time, nakaserve siya ng time kung ilan mang taon yon at kung gusto niya na sumama muli sa grupo, may pagkakataon siyang sumama sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua Mashiach. Ano pa ang sabi ng Biblia at paalaala sa atin, mga kapatid? Ito pa, next slide. Ito, next slide. Lumapit si Pedro kay Yahushua at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sumagot si Yahushua, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Si Pedro lumapit kay Yahushua. Nasa lupa pa sila. Ang tanong niya, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Bakit 7 beses ang sabi niya? Siguro dahil sa isang linggo, 7 beses eh. Baka araw-araw nagkakasala yung kapatid sa kanya eh. Kaya ang sabi nga niya, sabi, Panginoon, ilang beses ko po patatawarin ng kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Anong sagot ng Panginoong Yahushua? Hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ibig lang sabihin po, walang katapusan. Bakit? Walang katapusan din tayo nagkakasala eh. Wala rin tayong katapusang pinatatawad ng Diyos kapag tayo lumalapit sa Diyos. Katunayan tayo dinidinig ng Diyos sa ating pong paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Tayo may buhay pa hanggang ngayon eh. Yan ang pruweba na tayo'y pinatatawad pa ng Panginoon Diyos. Ba't hindi natin mapatawad yung kapatid? Bakit natin bibigyan ng ultimatum yung kapatid? Last na lang ito
huli na lang ito ha. Ganun tayo minsan, di ba? Last time mo na lang ito, nako, may paglalagyan ka, pag inulit mo yan, huwag nating taningan ng kapatid. Ibig lang sabihin, pagka nagkakasala at nagkakamali, patawarin po natin. Nakahanda tayong magpatawad. Napakaganda ng ganun. Dahil sa lagi nating nasa isip, kung ako nga, nagkakasala rin sa Diyos di ba? Pati hindi ko patatawarin yung kapatid. Pagkatapos nating mapatawad yung kapatid, anong aksyon na dapat natin gawin? Eto ho, mga kapatid, ang kasunod. Ilang talata na lang po ito. Pakinggan po natin sa Aklat ng Santiago. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ng isa't isa para gumaling kayo. Malaki nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipanalangin ng isa't isa para gumaling kayo. Kung ang ating katawang ito na pisikal nagkakasakit ay ipinapanalangin para gumaling, pagdating po sa samahang magkakapatid, may sakit din tayo. Ano yung sakit na yun? Yung galit, yung poot, yung hindi pagkakaintindihan. Yan po ay sakit na espiritual. Dapat po ipanalangin din yan. Pero bago ang panalangin, magtapat sa isa't isa. Ang nagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluwa. Kaya, pag nakita natin kulay blue, wala nang ibang kulay. Yun lang nakita natin. Pag sinabi natin oo, galing sa puso yun, oo. Pag sinabi natin hindi, galing sa puso yun, hindi. Ayos na ba kayo? Opo, totoong ayos na, galing sa puso. Hindi yung, opo, ayos na kami, pero, ay wag ganun, mga kapatid. Ikaw din ang magdadala kasi nun, di ba? Sa harap ng ating mga kapwa-kapatid, ayos na po kami, pero may hinanakit pa rin. Ayos na po natin yun. Sabi nga limutin na natin yung pagkakasalang nagawa ng kapatid at patawad na natin yung kapatid. Alam nyo, kaya ito tinuturo sa atin, mga kapatid, kasi ang mundo ay punong-puno ng puot. Ang mundo ngayon na ating kinalalagyan ay punong-puno ng kasakiman, ng itinataas ang sarili, punong-puno ito ng puro kami, puro kami, puro kami. Wala na silang pakialam sa iba. Kaya ang namamatay, ang dami na, bata, matanda, wala nang respeto ang mga tao. Kaya tayo tinuturuan, mahalin ang kapwa, lalo ang kapatid. Unawain ang kapwa, lalo ang kapatid. Bakit? Pakinggan natin, next slide. Ito ho ang ating mababasa, mga kapatid. Malapit na ang katapusan ng mundo. Kaya pigilan ninyong sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Nakita ninyo? Sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Bakit tinuturuan tayo at pinatitindi ng Panginoon Diyos itong aral tungkol sa pag-ibig sa kapwa, lalo na sa ating kapanampalataya, kasambahay sa pananampalataya, kasi malapit na po ang katapusan ng mundo. Kung noong isulat yan ng Apostol Pedro ay nadinig yan ng unang mga Kristiyano, malapit ng katapusan ng mundo, higit sa lahat sa panahon natin, sapagkat ang nakikita natin ngayon ay sapat na para tayo manalig at sumampalataya. Malapit na po ang rapture. Malapit na ang pagpapakita ng Panginoong Yahushua sa alapaap para sa kanyang kahal o para sa kanyang iglesia. Kaya anong bilin? Kaya pigilan nyo ang sarili nyo para hindi kayo makagawa ng masama. Self-control. Kailangan po natin yon. At nang walang maging hadlang sa mga panalangin ninyo, ang gusto ng ating Panginoon Diyos sa magitan ng Apostol Pedro, walang hadlang sa panalangin natin. Higit sa lahat, ang sabi, magmahalan kayo. Paano? Nang tapat na pagmamahala ng hinahanap ng Diyos, sapagkat kung mahal mo ang kapwa mo, mapapatawad mo siya kahit gaano pa karami ang nagawa niyang kasalanan. Mga mahal na kapatid, umaasa ang Diyos na ito'y ating ibubuhay na sama-sama. Tayo ay naglalakbay na pare-pareho habang tayo binubuhay ng Ama. Ginagabayan niya tayo. Tinuturuan niya tayo, mga anak,
ang tinig ng Diyos sa atin. Ito gawin nyo, itong sundin nyo. Ang ibig ng Diyos sa atin, walang hadlang ang ating panalangin sa Kanya. Kaya kapag tayo lalapit sa Ama, na mayroon pong bagbag na puso, sapagkat tayo sumusunod sa Kanya, para makasunod, kailangan itanggi ang sarili. Para makasunod, kailangan po na magpakababa. Kita ng Diyos yun. Kita ng Diyos yun. Kaya kapag tayo ay ganyan ang ating paninindigan, napakalapit sa atin ng Ama, sa ating pong mga pananalangin sa Kanya at sa ating paglapit sa Kanya. Tulungan nawa tayo ng Ama, tumayo po kayo at tayo po'y mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po, dakilang Ama, sapagkat hindi mo kami pinagkakaitan ng awa sa kabila po ng amin po na mga sitwasyon sa buhay, marahil dahil na rin sa amin po na mga pagtanda, marami po na mga hadlang na akala namin ay dahilan para hindi namin magawang pagsamba sa iyo. Pero hindi po yun ang naging dahilan. Nagsikap kami at nanalangin at dininig mo naman po ang aming panalangin. Salamat po sapagkat hindi mo po inilalayo ang pakinig mo sa amin. Kahit inaamin naman namin talagang hindi kami perpekto, naamin namin hindi ho kami talaga nakatutugon ng lubusan sa gusto mo. Ama, salamat po ng marami. At sana pakinggan mo palagi ang aming panalangin. Pagka nananalangin ang pamilya ng mga anak mo po, kapag ka naghinihingi na kami sa iyo ng aming mga kailangan, sana mo, Ama, pakinggan mo po kami. Sana kaming tatanggihan. Sana ang aming pong tinig, ariin mo. At sana'y mapatawad palagi ang aming mga kasalanan. Aman Diyos, alam naming malapit na ang kawakasan ng mundo, ang pagsusulit ng mga tao. Ngunit para sa amin, malapit na ang pag-agaw sa amin. Yun ang aming hinihintay. Na ito ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon, ng lakas ng loob, araw-araw. Kaya kahit na nagigising kami na minsan mabigat ang aming katawan, minsan ay wala kaming ganang tumarabaho, pero pagka kami po ay tumitingala sa iyo at nananalangin, tagyat mo kami na binibigyan ng sigla ng pag-iisip, binibigyan mo kami ng sigla ng pangangatawan, kaya nakakaraos kami. Kakatanggap kami ng mga biyaya, nakakabili kami ng aming pangangailangan, bibili kami maging ng amin po na mga kailangan na gamot sa aming katawan. Sapagkat, Panginoon, ito'y awa mo po talaga sa amin. Ang amin lang po na inihiling sa iyo, Panginoon, sana maghari po sa amin ang tunay na pag-ibig sa kapatid. Pag-ibig na handang magparaya, pag-ibig na tapat, pag-ibig na tunay, lalo na po sa panahon ito. Nakita mo po ang paggalang sa isa't isa, lalo sa aming mga magulang na tumatanda, sa mga anak mo na may edad na. Ikaw na lamang ang tanging pag-asa na kung minsan naman ay amin po silang nakakaligtaan at pakinggan. Panginoon, maawa ka po sa mga byuda, sa mga byudo, matatandang mga kapatid namin, na kung minsan ay nakatanaw na lang sa malayo, sa kanilang pag-iisa, ng tanging pag-asa ikaw. Panginoon, maawa ka po na sana'y mabigyan sila ng kaligayahan. Pagkat sa takapit hindi naman po kami magtatagal sa mundong ito. Ang buhay namin ay may hangganan. Kaya habang kami nabubuhay, makita po na aming ibinubuhay itong mga aral na ito. Pagmamalasakitan, pagtulong, pag-ibig, pagdamay sa mga nangangailangan. Kapag doon ka nagagalak,
doon ka po naliligayahan. Ama, salamat po. Sumasampalataya kami, tinanggap po kami. Maging ang aming abuloy ay iyong po sanang tanggapin. Makatulong ito sa ikalalaganap pa ng iyong aral. Sa lalo pang ikararami ng mga taong makaunawa ng iyong mga salita. Ito'y hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Purihin si Yahuwa sa Espiritu Banal. Ihayag ang kanyang kabutihan sa pangalan ni Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikipisan ng Espiritu Santo, sinawang sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Meron tayong mga tagubilin po, mga kapatid. Bahagi natin ang ating pong pananampalataya. Magitan ng pag-imbita sa pagsamba sa ating mga kaibigan via Zoom, 403-356-689, or via Facebook Live. You can also give your donasyon, no? Yung ating mga donasyon at abuloy, yan po sa ofirpa.com. You can also share our website at www.churchofyahushua.org na naglalaman ng deklarasyon ng ating pananampalataya. Pati na rin ang mga videos ng ating pong mga pagsamba at Bible study. Ang ating Bible study patuloy itong Webes. Yang ating 1,001 billion questions. Growing up Yahushans po, patuloy nating subaybayan po yan, mga kapatid. At ipanalangin natin patuloy ang buong sangkatauhan, ang mga namumuno ng mga bansa na naway magkaroon pa ng kapayapaan para ang Ebanghelyo lumagana pa, mabuhay pa tayo sa ilalim ng pagkukup ng Panginoon Diyos at mabuhay tayo ng naaayon sa kondukta na hinahanap sa ating Ama. Hanggang diyan po at tayo natatapos. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwa at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin. Mga labing ang iglesia, ipagtanggol ang katwiran